Representation would like to ask that top-ranking PNP officials who are present in this committee hearing, ano po yung masasabi niya doon sa paragraph 34 nung sinabi ni Colonel Espinido, an active member of the PNP, na ang pinaka biggest crime group in this country is yung PNP. If the chair would allow na tanungin natin yung pinakamataas na high-ranking of PNP na nandito. Mr. Chairman, I totally disagree with the statement of Lieutenant Colonel Espinido that the PNP organization is the biggest syndicate here in our country. I would like to ask you about paragraph 4 in relation to paragraph 12 sa affidavit mo. Sabi mo kasi, sa paragraph 4, tinawagan ka ni Chief PNP dati, Ronald De La Rosa. Doon sa paragraph 12, you personally reported to him. You personally reported to him. So, yung bang boses na narinig mo, yung boses na narinig mo nung tumawag, yung sabi mong si General De La Rosa, dating Chief PNP, pareho ba na boses nung nagkaharap na kayo? Yes, Your Honors, Mr. Chair. Ibig sabihin, Mr. Chair, kayo ay hindi lang naniwala na si former Chief PNP yung tumawag sa iyo, kundi na-confirm mo na siya talaga nung nagkaharap na kayo dahil pare-pareho yung boses ng tumawag at yung boses ng taong kausap mo nung nagkita kayo. Yes, Your Honor, Mr. Chair. At saka hindi lang ganun, Your Honors, ang pag-intindi ng familiarization ng boses niya, may order na kaagad. Order. Okay. Yes. Sinabi mo kanina na nung tinanong ka sa isa sa mga kasamahan namin dito sa committee kung ano yung masasabi mo sa drug on war ng dating administrasyon. Isa sa nabanggit mong terminology is practical. Practical. Sabi mo successful dahil practical. Can you describe or define what is practical to you in as far as drug war is concerned? Yung practical naman, pag-intindi ko, Your Honors, yung kausapin kaagad direct yung mga involved, tinanong kung sino ang source ng drugs nila, pinuntahan na, hindi na pinahintay na mag-file ng complaint kasi ang kagawian ng police, Your Honors, makahingi lang ng information right after kung mahuli na yung isang suspect. Pero sa time na yon, pag ikaw lang isali ka lang doon sa list, pwede na kapuntahan at saka tanungin kung saan yung drugs mo. That's how, yun ang sa palagay pag-isip ko na very practical approach, Your Honors. Mr. Chair, yung bang sa palagay mo practical sa tingin mo ay in accordance with law? I cannot really specifically, Your Honors, kung in accordance with law, as long as the PNP, number one, Your Honors, hindi hinuli, no? Pangalawa, yun siguro lang ang approach na papuntahin ka sa police station kasi nalista, yun siguro ang parang hindi na maganda, Your Honors, no? Binapapunta mo na walang invitation, kung ano pa man. Pero kung as tao lang tayo, Your Honors, na parang bigyan ng second chance yung mga involved, sa ganun lang ng mga paraan, Your Honors. Mr. Chair, gusto ko lang linawin at masigurado na uulitin ko yung tanong ko, Colonel.
you appreciate, no? Parang inaano mo yung pinupuri mo yung drug war kasi successful siya, sabi mo, at practical. Gusto ko lang ulitin yung tanong ko. Yung practical ba na sinabi mo is always in accordance with law? Yung mga ginagawa doon sa practical na sinabi mo, Mr. Chair. Hindi siguro lahat, Your Honors, no, pero mayroon lang na mga example, Your Honor, sa akin. Kinausap ko si Mayor na para matapos na ito, isurrender niyo na lang yung drugs. Ikaw, Mayor Aldong, isurrender mo na lang yung baril. Ikaw, Adot, isurrender mo lang yung mga tao mo na involved. So that's how I pag-intindi ko sa practical, Your Honors. So, ulitin ko, kung tama yung pagkakaintindi ko, hindi lahat ng practical sa tingin mo ay in accordance with law. Mayroong iba na practical sa operasyon pero hindi sumusunod sa batas. Tama po ba yung pagkakaintindi ko, Mr. Chair? Yes, Your Honors. I admire you, Colonel, for being candid. I really admire you for being candid, no? Hindi selective yung inaamin mo. Now, dito sa reward system, ang dami nang nagtatanong ano yung 50 to 100 per day na quota, may 20,000, may galing sa STL. Ito bang pinag-uusapan dito sa affidavit mo na reward system? Is this official? Mayroon bang official na issuance ang PNP sa reward system, Mr. Chair? Sa reward system, Your Honors, hindi yun ma-indicate doon kasi parang kuan lang yun, parang ibigay lang yun kung may ganun ang mga pangyari, Your Honors. Pero yung quota, lahat naman instructed ang mga chief of police na lahat ng nasa list na ibinigay pababa parang taas na i-knock and play ninyo para mapagbigyan din ng pagkataon yung mga nasa list na mag-surrender. Ibig sabihin, Mr. Chair, wala talagang official issuance yung PNP regarding sa pinag-uusapang reward system. Parang tradisyon lang or verbal order lang. Parang ganun po ba yun, Mr. Chair? Verbal lang, Your Honor. But in my station, Mayor Paruhinog declaring talaga na pag makahuli kayo, Chief, dito ang kaugalian namin, magbigay kami ang LGU ng 100,000 per operasyon ng buy-bust kung malaki ang mabuy-bust ninyo. As Colonel, no, junior officer ka, alam mo ba na dito sa Kongreso, taon-taon, may budget po na intelligence fund sa PNP? Alam mo ba yon? Alam ko, Your Honors. So, as Chief of Police na na-assign sa different areas, nakagamit ka ba ng intelligence fund doon sa mga operations ninyo? Bakit, in my case, no, I have a personal experience na yung Chief of Police ay humihingi ng gasolina dahil kinulang sila ng budget. Nagsosolicit ng computer set dahil wala silang ano. So, going back to my question, naranasan mo ba na may na-release sa'yo na or may naibigay na intelligence fund doon sa mga operasyon? Kasi inuutosan ka na manghuli. Your Honors, wala. So, Mr. Chair, it is very clear na kailangan siguro nating busisiin yung intelligence fund doon sa budget ng mga different government agencies, particularly PNP. Saan ginamit yun? Bakit nanggagaling na sa STL, kung kani-kanino, yung mga ginagawang, o yung mga binibigay na reward? Because with this kind of practice, ay hindi talaga natin masiwata kasi may nagbibigay. Baka yung nagbibigay ay involved din. So, finally, Mr. Chair, although marami akong sanang katanungan, but I would like to yield to the other members. Medyo nakakabahala po yung paragraph 34, no? Na
sinabi dito ni Colonel Espinido na from my experience, I can see that the PNP is the biggest crime group in the country. Mr. Chair, if you will allow, can I ask kung sino yung alam ko kasi we have invited here some PNP officials. Kung sino yung pinakamataas na PNP officials na nandito, pwede, can I ask a comment from that PNP officials? No, this representation would like to ask, no, that top-ranking PNP officials who are here present in this committee hearing, ano po yung masasabi niya doon sa paragraph 34 nung sinabi ni Colonel Espinido, an active member of the PNP, na ang pinaka biggest crime group in this country is yung PNP. If the chair would allow na tanungin natin yung pinakamataas na high-ranking of PNP na nandito. May I know who is the highest ranking PNP officer present in the committee hearing today? Who is the highest ranking, Comsec, who is the highest ranking PNP officer present in this committee hearing? Sir, we have General Karamat. May we ask General Karamat to reply to the question of Congressman Dagoop? General Karamat, you're recognized. Kindly reply to the query of Congressman Dagoop. Thank you, Mr. Chairman, sir. Come again with the question, Mr. Chairman, sir. Congressman Dagoop, can you please repeat the question? Mr. Chair, under paragraph 34 of the affidavit of Colonel Espinido, sinabi niya na base sa kanyang experience, ang pinaka-biggest crime syndicate sa bansang ito ay ang PNP organization mismo. Ang tinatanong ng representasyong ito, ano po ang masasabi ni General Karamat doon sa nasabi na statement sa affidavit ni Colonel Espinido, no, an active PNP personnel at present? Mr. Chair. Mr. Chair. Before we ask General Karamat to reply, Congressman Ako. May I know if General Karamat has taken his oath? Comsec, has General Karamat taken his oath? General Karamat, you have taken your oath, correct? Yes. Yes. Please reply, General Karamat. Mr. Chairman, I totally disagree with the statement of Lieutenant Colonel Espinido that the PNP organization is the biggest syndicate here in our country. We could not have the kind of peace and order situation we are experiencing right now in our country if not for those dedicated policemen maintaining the peace and order in our country, sir. Does that satisfy the gentleman from APEC party list? Mr. Sir, last question in relation to, as follow-up question to Colonel Espinido. Okay, last question please. Ang ibig mo bang sabihin na Colonel Espinido, nung sinabi mo yung paragraph 4 na biggest syndicate, is this only in as far as drug war is concerned o yung overall operation ng crimes, yung solving of crimes, law enforcement, or ang tinutukoy mo ay big crime syndicate is just only for drug war? Your Honor, Mr. Chair, yung drug war, pero quote-unquote, Your Honors, the PNP itself is maganda na yung police natin, yung institusyon ng PNP. But the member of the PNP, I was one na member na biktima ng gano'n na pangyayari. And I can makasabi ako sa inyo kasi
ako ang biktima sa drug war ng former President Rodrigo Duterte. And even I've heard from the mouth of former President, galit siya na nangyari na ako ang pinagbintangan. So, magsabi ba ako na wala sa PNP ang organized crime groups? The PNP itself, again, the institution is very effective. Maganda yung Pilipinas may PNP. Pero yung member ng PNP, yun lang ang problema, Your Honors. Thank you. Thank you, Colonel Espinido. Thank you, General Karamat. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Dagoc. Thank you, General Karamat. The next two, with a short manifestation, Congressman Iming Pascual, you are recognized. Thank you, Chair. Mr. Chair, magtatanong ako kay Colonel Espinido. Please proceed. Yes, thank you. Colonel Espinido, Sir. sa iyong sinumpang salaysay, paragraph 30, I confirm that there was a quota and reward system in the implementation on the war on drugs during the previous administration. Ang tanong ko sa iyo, Colonel, from whom or from what office did you receive the instruction that there is a quota and reward system in the war on drugs? Your Honor, Mr. Chair, yung sinabi ko nga na na-receive ko from the local government unit through Mayor Aldong Paruhinog na nagbigay siya ng quota, reward sa may mahuli na mga drug lord, mga drug personalities or poser. So, hindi nanggaling sa higher-ranking PNP officials ang order na quota at para makahuli ka o makakuha ng mga drug loads? Your Honor, sa akin, hindi ko narinig kung saan galing yung quota na sinabi na nila na sa kung ganun may mamatay, may reward. Pero sa pag-intindi ko, Your Honors, na may reward talaga kasi nakatanggap ako ng reward basta makahuli ka ng mga drug personalities. Okay, salamat, Colonel Espinido. Ang pangalawang tanong ko sa iyo, dun sa paragraph 34, sinabi mo na, from my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Napakabigat na akusasyon. Alam mo, Colonel Espinido, you are accusing the PNP organization for being the biggest crime group. This is a very serious accusation. Can you please give us some details of your experience? Ba't mo nasabi na biggest crime group ang PNP natin? Alam mo, napakahalaga ng kasagutan mo. Hindi lamang kami sa bulwagang ito ang nakikinig at dapat magpaliwanag ka, kundi sa buong Pilipinas. Dahil ang organisasyon na ito ang sinasandalan, hindi lang naman congressman, kundi ng lahat ng tao dito sa Pilipinas. Napakabigat ng iyong statement dito kapag ito ay totoo, saan pasasandal ang mga ordinaryong tao? Your Honor, Mr. Chair, not all, as I've said, na yung institusyon ng PNP is maganda. But the member of the PNP itself, yun lang ang problema. Sa experience ko sa drug on war for the previous administration, Your Honor. Colonel Espinido, dun sa paragraph 31, sinabi mo na may mission was for the drug suspects to surrender so they could be rehabilitated. Nobody died during your stints in Albuera and Bacolod. Pero, nangyari ba yan? Yung mission mo na yan? Yes, Your Honors. Nangyari yan. Pero, kanina, may mga pictures ako sa bahay. Sa bahay lang ng dating mayor, 6 na agad ang namatay. Your Honors, Mr. Chair,
about sa illegal possession of firearms ang nangyari sa bahay ni Mayor, yung mga security nila na fully armed group, fully armed, din na-encounter namin came from the information sa nahuli din namin na nagsasabi na may mga security ang Mayor na ganun yon sila karami. So, as Chief of Police of Albuera, pinuntahan kaagad namin yon, hindi sa drugs, Your Honor, kundi sa baril. So, ang operasyon na yon, hindi sa illegal drugs, kundi hindi sa lost firearms, Your Honors. Pero dun sa mga reports, kakambal yun ng illegal drugs. But anyway, Mr. Chair, ang huling tanong ko kay Colonel Espinido, dun sa paragraph 25, sinabi mo na sa huling salita mo dito, I was already morally convinced I had to implement Chief Bato's direct order, which is to eliminate them. Pwede bang paliwanag mo sa amin? How did you implement Chief Bato's order? True to the search warrant, Your Honor, investigation, din confirmation, validation of the so-called proliferation of illegal drugs in that area. Then after we apprehended for more than 100 just to inform na mayroon talaga drugs, mayroon baril, at even Mayor Paruhinog nagsasabi na mag-surrender siya for 3 times, Your Honor, mag-surrender siya ng baril pero hindi natuloy. Kasi ang kausap ko at the time, magdating ako ang asawa, ang anak. True sa search warrant, Your Honor, na ginawa ng province, kasi yun na ang province ang head ng police station, we found out na may mga baril si Mayor Paruhinog. Simultaneously, na-implement natin yung search warrant. Kindly wrap up, Congressman Pascual. Yes, I have one last question, Mr. Chair. Ang tanong ko, paano mong in-implement yung order ni Chief Bato to eliminate them? Paano mong nasabi? Kasi morally convinced ka. Kapag morally convinced tayo, ibig sabihin, pati konsensya natin, kasama natin sa misyon o trabaho na yon. Paano mong nasabi na in-implement mo yung order ni General Bato? The result of the implementation of search warrant, Your Honor. Alright, the result of the implementation. Yes, Your Honor. Kung sila ba ay nabuhay, sila ba ay nakakulong ngayon, do you think masasabi mo na sumunod ka sa order ni Chief Bato? Do you think masasabi mo na na-accomplish mo dahil morally convinced ka na doon sa iyong desisyon na yon? Yes, Your Honors, kagaya ng Albuera. Buhay man sila lahat. Si Mayor at saka yung mga bodyguard niya, buhay man sila lahat. Accomplish din. Accomplish din? Yeah, sa akin, Your Honors. O sige. Mr. Chair, marami pa po ang katanungan mamaya kay Colonel Espinido. Doon na lang sa ating executive. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pascual. For his short manifestation, Congressman Roman Romulo, you're recognized. Thank you, Mr. Chairman. Colonel Espinido, hindi ko na po hahabaan dahil ang importante yung executive session. Pero gusto ko lang ma-point out sa affidavit po na binigay ninyo, meron talagang 3 paragraph dito na talagang sinasabi po natin o tinutukoy nyo kung sino talaga ang problema eh. Pag binasa, ang dami na po nagsabi, yung section 34 ninyo. From my experience, I can say that PNP is the biggest crime group in the country. Pero dapat po, basahin rin po yan. Kasama ng section 38, paragraph 38 po, ng sarili nyong affidavit. Sinabi nyo rin, when Duterte became president, these RDs and PDs pointed to their own bagmen when asked about police personnel involved in the illegal drug trade. Parang sinasabi po ninyo, pagtapos yung sinabi sa 34 na PNP ang pinakamalaki na crime group, sinabi ninyo, dun mismo sa PNP, sila mismo tinukoy nila, sarili nila na tao para ma-shield yung ginagawa nila. Pag binasa pa po natin yan,
kasama ng Section 41 o Paragraph 41 sa page 7, ang sabi po ninyo, Parahinog's family had the same experience as Melvin Odicta and Kerwin Espinosa. Police elements helped them set up their drug operations. They are the frontmen labeled as drug lords. So lahat po umuwi sa 34 eh. Ang sinasabi po ninyo sa affidavit po ninyo talaga, PNP ang susi sa lahat. Pag naresolbahan po, yung personnel, yung iilan lang naman, sinabi niyo naman kanina, iilan, pag naresolbahan po yung problema sa mismong PNP, ang drug trade dito, mareresolbahan rin. But again po, itong statements na ito ay magiging interesting at magkakalaman pag nagkaroon na tayo ng executive session. Kasi siguro, para makagawa rin tayo ng mga recommendations o ng resolusyon, kailangan rin po ay i-substantiate po, lalong-lalo na itong 3 paragraph na ito. Kaya sana po, pagdating natin sa executive section, Colonel Espinido, ay masubstantiate po natin to. Again po, napakalaman po nitong 3 paragraphs na ito. Maraming salamat. Matapang po kayo. Thank you, Chair. Thank you, Thank you, sir. Congressman Romulo. Thank you. For his short manifestation as well, Congressman Dan Fernandez is recognized, and then Congressman Paduano, and then to recap, before we proceed with another witness, Congressman Acop. So, Congressman Fernandez. Thank you so much, you're Mr. Chair. Mahaba pa po tayo. Meron pa po tayong ilang witnesses that we will be calling in this committee. At ako basically, I will be focusing on the statement that you have delivered a while ago. It was not included in your affidavit, as a matter of fact. Kasi pag tinitingnan ko yung affidavit mo, hindi siya kasama. And I just wanted to find out the veracity of what you have spoken a while ago. Una, sinabi mo kanina that you were a victim of robbery, hold-up, and extortion. Ito yung panahon na bata po kayo, no? May asawa na ako, Your Honor, so 1992, 96 ako na pulis, 1992 nangyari, 1991, 92. So hindi pa po kayo police nung mangyari po ito? Yes, Your Honor. So you confirm that yun po kayo naging victim at pangarap nyo po na maging isang mabuting police. Am I right? Yes, Correct? Your Honor, Mr. Chair. At 12 taon po kayo naging patrolman. Wala po sa mga affidavit nyo to eh. And that's the reason why I wanted to verify. 12 years kayo naging patrolman. Yes, At sa Mr. pagiging Chair. patrolman nyo, 12 taon kayo naging isang mabuting police. And as a matter of fact, ay wala kayong natamo na anumang promotion. Am I correct? Yes, Your Honor. Okay. At sinasabi po ninyo na noong 2014 to 2015, which is not also included in your affidavit, ay meron kayong 60 to 70 pushers na na-apprehend. At isa lamang doon ang namatay noong 2014 to 2015. Am I correct? Yes, Your Honor, Yes. Mr. At, Chair. yung 2014 to 2015, saan kayo naka-assign at ano po ang rango nyo during that time? Major, Your Honors, Mr. Chair, nasign Major. ako as Chief ng Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group ng Police Regional Office 8. And in spite that you have apprehended 60 to 70 pushers, there was no promotion that was given to you. Yes, Your Honor. Okay. So, noong 2016, dumating na ang panahon ni Duterte, you were called, no? Natawagan po kayo. At ang order sa inyo, ma-disband po yan. Yung Espinosa Group. This was ordered by then General Bato. Am I correct? Yes, Mr. Chair. At during that time that you were assigned, di ba? You implemented the apprehension of these personalities without shedding any blood. Yes, Am I correct? Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. And the custody of that personalities, Mayor Espinosa, was transferred to the provincial jail. Jail. Am I correct? Yes, Mr. Chair. So in other words, nawala na yung jurisdiction sa iyo. Yes, Mr. Chair. And then, he was killed inside the jail. Yes, Mr. Am I Chair. correct? Okay. Then after that, pumunta kay si Kerwin Espinosa was invited sa Senate. Yes, Ito, Mr. Chair. according sa sinasabi mo kanina, Yes. at nung nandun na kayo, nasa Senate na siya, sinabi mo kanina, sa Senado, bago magsalita, isang araw, bago magsalita si Kerwin Espinosa doon, a day before, kausap niya si General Bato. Is this correct? Ano po ang sinabi ni, if you have the knowledge,
kung kinausap si Espinosa ni General Bato during the Senate investigation? Mr. Chair, Your Honors, si Kirwin is under custody sa office ni Police Colonel Albert Pero at the time, directed to Chief PNP Bato. Sila ang magsama. So, ang ibig mo sabihin, si Kirwin Espinosa during the time, kasama ni then General Bato. Yes, Your Honor. Okay. At dito, dito na pumasok yung sinasabing involvement mo sa Malaysia drug trafficking. Ang Malaysian drug trafficking involvement, Your Honor, Mr. Chair, is right after disband natin naman yung Paruhino groups. So hindi pa pumapasok dito. So, pero si Colonel Paro that you mentioned kanina din, kinonfirm na binibigyan ka ng 20,000 per month Yes, para Mr. doon Chair. sa drugs. Yes, Hindi ito Mr. during the investigation of Kevin Espinosa. During the investigation of Kerwin Espinosa, Your Honors, Mr. Chair. So nagkita kayo ni Colonel Paro, Pero, Your Honor, Pero. yes, Pero. sorry. So si Colonel Pero, saka kayo, nagkita kayo, nagkaroon kayo ng confrontation. Am I correct? Mr. Chair, doon ako at the time kay Chief PNP Bato de la Rosa, nung mag-usap kami, bumila lang lumabas sa cubicle si Colonel Pero na nagsabi na, totoo yun, Job. Kausap ko si Kirwin, galing ako doon sa Abu Dhabi, nahuli natin si Kirwin, nagsabi siya na ikaw, involved ka daw ng 20,000 per month at saka doon ka na-assign sa Davao. So in other words, Mr. Chairman, wala kang history that kapag na-assign kayo sa isang area, nagkakaroon ng maraming patayan. As a matter of fact, mayroon kasi nasabi dito, you have arrested 168. Wala rin yun sa affidavit mo, but during that time, sa Osamis, 168 arrested, convicted, siyam lang ang namatay for 2 years. Yes, Your Honor, Mr. Chair. This is correct as well. Yes, Your Honor. Okay. So in other words, you're being implicated into a Malaysian trafficking group was started to evolve during your time when you were in Osamis. Yes, Your Honor, Mr. Chair. And this was perpetrated by whom? Police Major General Archie Gamboa, Your Honor, Mr. Chair. So si General Gamboa nagsabi sa iyo that you are involved in a Malaysian drug trafficking. and this was translated to an information to the Chief PNP. Yes. And Your then Honor. afterwards, nakarating kay former President Duterte. Ako na ang nagsabi, Your Honor, Mr. Chair, kay President. Galing ako kay office ni General Gamboa, pinapapunta na ako sa Malacanang. Yes. At nag-take advantage ako, Your Honor, Mr. Chair, na magsalita sa kanya na ako sa ganito. Yes, kanina sinabi mo 'yon. I agree with that. You were called by President Digong at sinabi sa iyo ni Digong kung bakit tinatanong mo si Digong kung bakit kasama ka doon sa drug list. Will you Yes. confirm that there are 2 drug lists during that time? One coming from Pidea and one coming from the President. Your Honor, Mr. Chair, ang PRRD's list, that is came from the intelligence community na join sila meeting to probe kung sino itong nasa list or exclusion, inclusion, sino i-approve to para mabigay kay Presidente, Your Honor, Mr. Chair, parang kuha na lahat, parang lahat na confirm na from any or different intelligence community, nagsasabi na okay na to, ito talaga ang list ng PRRD's list, kuha na confirm na ito from the law enforcement. So those are the second drug watch list that been hold by the then President PRRD, correct? Yes, Mr. Chair. Okay, so yung pagpunta mo sa Asamis, can you consider that as a death trap? Yes, Your Honor, Mr. Chair. And can you consider yourself as a poster boy? Hindi siguro, Your Honor, Mr. Hindi, Chair, what I'm sorry. trying to say is this, kasi during that time of your 2014 to 2016, wala ka pa halos na sa mga operation mo, lessen yung mga namamatay di ba? But still, dito, sa mga assignment mo, sa Albuera, sa Osamis, wala rin na namatay or halos walang namatay. But being implicated in drug trafficking, for you to do something, tingin mo ito ang paraan para kumilos ka?
Hindi, Your Honor, Mr. Chair. Sa definition lang siguro nila yung poster boy. Okay. So lastly, ito na itatanong ko sa iyo, Colonel. Light Colonel ka lang, ano? Yes, Your Honor, Mr. So Chair. after all the accomplishment that you have, Light Colonel lang ang nabot mo. Hindi ka na umabot ng full Colonel. Hindi na, Your Honor. Okay. So, sinabi mo kanina, walang drug lord kung walang pahintulit ng pulis. Di ba? Walang parahinog kung walang pahintulot ang mga pulis. This is a general statement. Di ba? Yes, sir. Will you agree with me na dapat ang sabihin natin, walang drug lord kung walang masama at mga namumunong mga pulis? Yes. At walang mga A big parahinog, walang mga drug lords kung walang pahintulot ang mga masama at mga kurakot ng mga pulis. Yes. Your Ayun, Honor. yun ang tamang statement. Thank Mr. you. Chairman, maraming po salamat. Thank you. Thank you for that short manifestation, Congressman Fernandez. The next to interpolate is Congressman Paduano. You're Thank you, recognized. Mr. Chairman. This is not a manifestation, but rather an interpolation. Pabilisan lang po, kasi you mentioned about Bacolod City, you mentioned about Lilo, Negros Oriental. But before I go to that topic, kasi it was asked by Congresswoman Nograles and some of the members of this committee with regards to bagmen, pera-pera. Okay? Now, ang tanong po, saan po nanggagaling yung pera? Sino nagbibigay ng pera? Sa amin, Sa police, from the police. sa akin naman, Your Honor, yung mga LGU, sinabi ko nga na LGU ang nagbigay ng So, reward. kailanman hindi ka nakatanggap ng pera galing sa police with that reward? For reward, Your Honor, came from the police. Hindi ako nakatanggap. Sigurado ka? Yes, Your Honor. Okay. Do you know, because the name Colonel Leonardo and Light Colonel retired, Garma was mentioned in the previous hearing by one of the PDL witness. Do you know personally Lieutenant Colonel Garma and retired Colonel Leonardo? Si Sir Leonardo, sir, hindi ko alam. Pero si Ma'am Garma, nakilala ko kasi naging chief o police yan ng Cebu City, Your Honors. Okay, Mr. Chairman, I think some of the resource person that we have invited are sitting at the back. So can we ask them to sit in front, Mr. Chairman, so that we can prepare for the next witness, and maybe some question will be raised from this representation sa kay Colonel Espinido po. Congressman Paduano, may I know who among our resource Colonel persons? Leonardo, because I mentioned him. Colonel Leonardo, are you present? Can you please... Lieutenant Colonel Garma. Colonel Garma, are you present? Wala. Yung Narsoles. Colonel Leonardo, can you occupy the seat beside the lawyer of Colonel Espinido? Colonel Garma, is she present? Rohina Garma, she's not present. General Superintendent Padilla, are you present? Can you please occupy the seat beside Colonel Leonardo? Who else? Congressman Paduano? Mr. Chairman, as of now, sila lang po muna. Unless otherwise, name will crop up, then we will ask the invited guest or resource person to be seated in the front, Mr. Chairman. Now, can I proceed, Mr. Chairman? Please proceed. To Colonel Espinido through the Chairman. So you never have any interaction or meetings with Colonel Leonardo? Hindi ko, sir, na. Ngayon ko pa na para nakikita si sir. You just met Colonel Leonardo? Ngayon lang siguro, sir. Okay. Yung unfortunately, Mr. Chairman, si Light Colonel Rowena Garma, retired, is not present, no? But, Mr. Chairman, before I forgot, I move that we issue a show cause order for retired Light Colonel, former PCSO GM, Rowena Garma, Mr. Chairman. So move. There is a motion to issue a show cause order for Lieutenant Colonel Garma.
Aruhina Garma. Duly seconded. In hearing no objection, the motion is carried. Anyway, Colonel Espinido, I will not ask you anymore about retired Colonel Garma because she's not present in this hearing. Mas maganda po nandito siya, di ba? Para at least masagot niya yung mga katanungan ko sa iyo. Okay? So, maybe in the next hearing. Now, let me proceed with Can we take the oath of Mr. Chairman first, the Napolcom Commissioner Leopoldo Leopoldo and Comsec, Superintendent Padilla, please. please administer the oath of our resource persons. Please stand and raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this congressional inquiry? So help you God. Thank you. Please proceed, Congressman Paduano. Thank you, Chairman. Again, for Colonel Expedito to the Chair. Colonel, you mentioned about Mayor Navarro. Is Mayor Navarro still the mayor of... Is he alive? Is still the mayor? Is it... Hindi na, Your Honor, hindi na siya mayor ngayon. But he's still... Where? Mayor Navarro. Because... he died, Your Honor, Mr. Chair, namatay daw, sabi ni Attorney Fernandez. Namatay na ngayon, oh. Mr. Chairman, just for confirmation, may we ask the COMSEC to secure a death certificate for Mayor Navarro? Because the statement coming from Colonel Espinido implicating and quoting Mayor Navarro, Senator Bongo, in your statement kanina, di ba? Hindi ka kasi, wala kang direct knowledge doon, di ba? Yes, It's Mayor Your Honor, Navarro Mr. that told you na quoting Senator Bongo. Tama Yes, Your po? Honor, Mr. So, Mr. Chairman, I move that the COMSEC be directed to secure a death certificate just to confirm that indeed Mayor Navarro is already dead. So, move, Mr. Chairman. There is a motion to direct the COMSEC to secure a death certificate of Mayor Navarro. Duly seconded, hearing no objection, the motion is carried. Chairman, can I proceed? Now, Colonel Espinido, you were assigned when you were assigned in Bacolod City, just for a few months, no? Yes, Your Honor. Yeah, you were assigned in Bacolod City. That was the time when then Colonel Ebreu was relieved. Yes. Okay. Now, okay. Bago ako pumunta doon, because that was a very special assignment for you as just a lieutenant colonel at the time. Because alam po natin, the lowest rank that should be assigned in Bacolod City that time, because that is a highly urbanized city, is full colonel. Tama? Yes, Mr. Chair. So, who assigned you? Kasi usually, ang mag-assign lang for a city director is the regional office. Tama? So, assigned you in Bacolod City that time? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ang nag-assign sa akin si President, narinig man natin sa pronouncement niya na i-assign ako sa Bacolod. But properly, documentation came from regional Chief PNP. Chief PNP because of the Section 36, yung reassignment and the assignment. Yes. Tama? Yes, Your okay. Honor, Mr. Chair. So, of course, it's the President that announced that Espinido will be assigned, blah, 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 in Bacolod City. But of course, properly executed on Senator Bato by executing Section 26, tama? Yes. Okay, now, before going to Bacolod, you pass by Iloilo. Yes, sir, Mr. Chair. Anyway, ito yung nangyari doon sa Iloilo, Colonel Espinido. Nagka-problema doon yung family ni Mayor Mabilog, especially the wife. Because on the day that you were assigned there, kaagad-agad the following day, lumipad papuntang Japan yung asawa ni Mabilog. Because Mabilog the time was in Japan because of an official engagement, no? So, nag-travel doon. Alam mo bakit? He traveled to Japan and then never go back in the country, dumiretso sa Canada because they are afraid of you. Because a lot of rumors and statements from Grapevine that your assignment in Iloilo City is to eliminate drug syndicate
and that includes the name of Mayor Mabilog. Now, question, what is really your assignment during the time? Why you pass by Iloilo? Because your assignment at the time is in Bacolod City. Your Honor, Mr. Chair, naggawa ako ng investigation sa Iloilo, and really I found out na hindi from Iloilo yung source ng drugs, from Bacolod. Kaya pagkatapos sa Iloilo, pinapunta na ako ng Bacolod, Your Honor, Oh, Mr. Chair. but your assignment is in Bacolod City, not in Iloilo. Who gives you the authority to investigate in Iloilo and going to your assignment which is Bacolod City? The regional director, Your Honors. Regional Director of Region 6. Region 6, And who Your is that Regional Director that time? The person of Brigadier General Rene Pamuspusan, Your Honor, Mr. Chair. So, si General Pamuspusan that time. Yes, Your Honor. So, from Iloilo, you stayed in Iloilo for how many days? 2 months, Your Honor, if I'm not forgotten, 2 months. What is your official assignment in Iloilo for staying for 2 months? Because your order is for Bacolod City to be the OIC. Assignment, Your Honor, Mr. Chair, I have no document that designated me as to assign, but only the verbal instruction na job, investigahan mo dito job. So that ganun is only a verbal instruction? Is it usual to the PNP to give verbal instructions without any document? Then, Your Honor, but as a junior officer, it will comply. Ganun lang talaga. Follow the chain of command? Yes, Your Honor. Okay. Sige, anyway, Mr. Chairman, kaya binanggit ko yon because that statement of Colonel Espinido only confirmed that indeed he was in Iloilo, at saka sinabi ko rin na dahil kaya nandun siya is to investigate, but it frightens and threatens the life of the former Mayor Mabilog. That's why ako, Mr. Chairman, in open and public statement, that was a statement coming from the former President, nung he berated then Mayor Jed Mabilog. That's why if we can do something about it, we can better invite Mayor Mabilog if all the legal procedures will be followed, Mr. Chairman, from this committee, Mr. Chairman. Kasi mahalaga yung presence din ni Mayor Mabilog just to confirm na indeed pagdating niya, kaya hindi na siya bumalik. No? At the same time, yung statement ni former President Duterte, di ba? Kino-confirm niya yan, di ba? In public. Yes. Sinabi niya yan, Mr. yung kay Mabilog, di ba? Yes, Mr. Chair. Tama, okay. Now, let's go to Bacolod City. So, you were assigned because of Section 26. Now, during the time, you mentioned kanina about a certain elected public official that was delisted through yung PRD list. PRD list. Okay. Kasi, with due respect to Colonel Espinido, he cannot really determine whether the PRD list and the PDL list is just the same. Because I talk also to the media, it's so different. And until now, the PRD list still exists, and the PDL list still exists. And they cannot validate the PRD list because of question of legal procedures that should be followed. Anyway, I just want to make it on record, Mr. Chairman, that Colonel Espinido is not in a sorry po, you are not in a position to conclude that the PRD list and the PDL list is one and the same. Okay. Now, you mentioned about a councilor or an elected official that was in the list. Is it Councilor Canotan? Kasi you mentioned about the resort and everything. Because Canotan, former Councilor Canotan, was the owner of Camp West 1, Highland Resort, in Bacolod City. You confirm? You mentioned that, Your Honor, Mr. Chair. Yun ang sinabi ko. Okay. So, but before you assign in Bacolod City, this is a parochial, Chairman, no? I hope maintindihan ng mga members dito. This is a parochial, but ito po kasi, it only shows that this is the policy of the President. Because, Canotan, do you confirm that he was ambushed, but fortunately, he survived? Hindi ko narinig yun, Your Honor, Mr. Chair, na naambos. For that, why Colonel Ebrio was, in your own knowledge, why Colonel Ebrio, the then Chief of Police, was relieved and replaced by you? Though light colonel lang yung rank mo.
Actually, Your Honor, Mr. Chair, na-assign ako doon as Deputy City Director for Operation lang. Who is the chief of police that time? Si Vinyas, Your Honor, Mr. Chair, si Colonel Vinyas. Colonel Binyas? Yes. Yung Binyas na, who is now, Attorney. saan siya na kayo na-assign? Hindi ko ngayon siya alam, Your Honor. Basta abogado yun siya na Colonel, na siya ang City Director ng Bacolod. Anyway, okay. Now, ganito po, Colonel Espinido, you were assigned Bacolod City and you recommend the delisting of the name of Canautan because sabi mo nga kanina, that is all political motivated. Yes, Your Honor. Tama? Yes, Ikaw Your Honor. nag-recommend. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Now, sinong kinausap mo for the name of former Councilor Canautan to be delisted? May mga operatives ako sa I'm not only Deputy City Director for Operation, Your Honor, in Bacolod. At the same time, head ng City Anti-Narcotics Unit ng Bacolod. So Ikaw? yung mga yes, Your Honor. So yung mga operatives ko ang nag-recommend na, sir, sinali lang ito ganun. So gawa ng result binigay sinabi ko kay President. So that is documented. For the time, Your Honor, Mr. Chair, hindi documented yun kasi usap-usap lang kami ni Presidente. Anyway, ganon yun, Mr. Chairman. I just want to establish na yung PRRD list, ganon lang kabilis. Maybe we have to check because PDEA, we have to check it. DLG, we have to check it because ganon lang kabilis na pwedeng tanggalin without proper documentation. Di ba? While ordinary people allegedly involved in drugs, napakahirap po ng process nun. From the barangay to the city or municipality, province, region, and go to the national. Napakabilis po yung delisting na ginawa kay Mr. Ka. I am not saying that I am against of that delisting for Canautan. What I am saying is the process how he was delisted, ganun lang kabilis. And I do believe na yung mga PRRD list has also a problem. If that is that fast, that Canautan was delisted, magdududa na po tayo na yung paglalagay doon sa PRRD list, medyo napakabilis din. Tama? I am with you, Mr. Chair. So you agree with me? Yes. Okay. Now, from Bacolod City, bakit ka nirelieve doon tapos Negros Oriental na naman yung mission mo? Bacolod City, Your Honor, na kuha natin yung mga elected officials and there is one involved nga ng PDEA, member ng PDEA. Going to ang investigation kasi, Your Honor, pag makuha mo yung mga poser, sila na magsabi kung saan galing yung source ng drug. So, kung susundan mo yun palagi, going to drug lord na talaga yun. So, marami ang paraan na para makuha natin yung drug lord. Kung mamatay yung mga user poser, wala ka nang makapagsabi yung statement mo na madirekta mo sa drug lord kasi sila ang magsasabi. Going na nandoon na nahuli natin, na ang poser palagi from Negros Oriental dalhin sa Bacolod, yun na ang... Okay. But is that an official again? Or an order coming from General Bato na yung pagpasok mo doon sa Negros Oriental? Yung investigation, Your Honor, na result, sa akin na yun talaga na ako na nagsabi na yung drugs. Hindi, kaya nga ang tinatanong kita, is that an official function of yours? Yes, during the sir. time that you are the deputy for operation? Yes, Your Honor. As also a chief of anti-narcotics drugs in city. Pero pumasok ka na sa Negros Oriental. Dito lang ako banda, Your Honor, sa Bacolod lang talaga. Pero ang information revealed that came from... So you never went to Negros Oriental? None yet. Okay, ganito lang po. Balikan ko lang po yung nangyari kay Canautan. Fortunately, nabuhay. Okay, but you said you're not familiar with that. Yes, sir. But eto lang ito theory, no? Kaya kayo na-sign doon because during in one occasion in Bacolod City, right after Canautan was ambush. Fortunately, he survived. Because he is the councilor of Bacolod City, then Colonel Ebrio sent PNP personnel to secure at Riverside Hospital. Kasi elected public official siya eh. Doon nagalit po si Presidente at saka si Senator Bato. Bakit daw binigyan ng security ang isang nasa drug list? HBT pa. High value target pa.
And later on, sabi mo nga, through your recommendation, without proper documentation, dinilist. Yes. Now, alam mo ba yun, na Colonel Eberio during that activity, you were not assigned yet in Bacolod City. Pero alam mo ba yun, na his name was mentioned by the President, pinagalitan, di nga alam siguro ng Presidente, nandun sa loob ng El Fisher Hotel. Yes, sir. Because of that, alam mo yun? Yes, sir. Oh, so you confirm. Okay, now, Mr. Chairman, with that, since it is not only me that is interested, or maybe the whole committee is interested to the presence of former Chief of Police of Bacolod City, Colonel Eberio. Now, I think he's now a 1-star general or 2-star. I do not know. I never seen him or communicated with him after that incident when he was relieved. Mr. Chairman, I move that we will invite to shed light and to testify in this investigation, former Colonel Eberio, in the next hearing, Mr. Chairman, to shed light with regards to the relief order that was given to him during that incident in Bacolod City. Because, Mr. Chairman, just to add, because Colonel Espinido confirmed to me na narinig niya through the grapevine na kaya ni-relieve si Colonel Eberio because nagalit si Senator Bato, now Senator Bato, and President Duterte kay Eberio because of giving protection to a security escort to the former Councilor Canotan, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. There is a motion as stated, duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. Comsec, please take note of the motion of Congressman Paduano. Mr. Chairman, last na lang po, Mr. Chairman. This can be Please answered. make it short. Yeah, Last yeah. na lang. Ito na lang po, Colonel Eberio. Whether you will answer this, alam ko sensitive to eh. Whether you will answer this or not. In the last hearing, there are 2 PDLs. Siguro na monitor mo rin. Yung dalawang PDL from Davao Penal Colony, which they admittedly, they were involved in the killing or eliminating the 3 Chinese nationals. And when in fact, the name of Colonel Leonardo Garma, former Light Colonel Garma, and Bureau Corps Chief Padilla and Narsoles was mentioned, no? And of course, Jail Guard Officer Foro was also mentioned. Now, that was, I think, that was the first elimination incident inside a jail facility that happens in the country. Now, they mentioned about 32 list of names that was shown to them by Narceso, but of course, sinabi pa sa kanila na only 3, no? Yung 3 lang po dito sa Davao Penal Colony, and may mga theories. And I will not force you to answer this. Ikaw ba naniniwala sa dalawang theory? Kaya pinagpapatay yung mga Chinese national? No, and that started in Davao. That was August. Davao Penal Colony. But in fact, Duterte only assumed power that time, on July. Then August, yun na pong nangyari. That was the first incident in the country involving allegedly drug lords, Chinese drug lords. Now, question, do you believe that there are 2 theories with that? One is to eliminate those Chinese nationals because they are part to be covered by this drug war. Kasi yung iba doon, alam kung sino-sinong protector at mga tao sa likod nila. And second theory is to eliminate those drug lords because they're part of quote-unquote kompetensya. Your Honor, Mr. Chair, dalawa yun ang masagot ko. Ang Presidente, kung gusto na or makarinig na may nangyari, siyempre sa kanya, masayahan kasi wala nang problema sa drugs. But the other side, Your Honor, sa mga uniform personnel, na gusto patayin para hindi sila ma-involve, hindi sila masali kasi number 1, they are protecting them at saka kompetensya. Pero sa insakto, sa tama, Your Honor, Mr. Chair, hindi yung patayin para sila ang magpagsabi kung sino ang protector nila para matapos na ang drugs. Yun ang ginawa ko, sana yun ang ginawa ko na
nagtrabaho sa Albuera na makuha natin para makapagsalita. And it works, Your Honor, Mr. Chair, na si Mayor Espinosa nagsasabi lahat ng sino ang protector nila. No, but I'm saying, we are talking about is the Chinese nationals. Diba? Kasi iba yun eh. Kasi international drug traffickers yung mga yun eh. Well, in fact, some of them are chemists dito sa bansa. The first three was a chemist, based on my information. So, anyway, I will not belabor on that, Mr. Chairman. Maybe in this executive session, pwede natin palaliman. But as of now, Mr. Chairman, I will end my interpellation to Colonel Espinido. Thank you, Mr. Chairman.